What's up guys? For today's video, magpapalit tayo ng brake pad ng caliper natin dito sa rear. Honda Click Game Changer 150i. Kinonvert natin to sa rear disc brake. Ngayon, magpapalit na tayo ng brake pad niya. Tara! Eto guys, pudpud na kasi yung brake pad ko. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong nangyayari kapag pudpud na siya at hindi tayo nagpalit ng brake pad. Sige ma. Yan, kung napansin nyo, ayun yung brake pad ko, bumaksak na siya. Ngayon babaklasin natin, papakita ko sa inyo kung paano siya bumaksak. Ayun o, eto nakaangat pa, ayun isa, ayun bumaksak na siya. Ayan siya guys, bumaksak na siya, no? Yung isang pad dapat kasi dito yan. So kapag pumipiga yung piston, ito yung piston umuurong yan kakadapiga mo. So sobrang nipis niya na, wala na siya makapitan doon sa taas. Ito kasi siya kumakapit yan doon siya kumakapit. Yan, papansin nyo meron siyang parang ano doon, hindi ko ako nakikita nyo. Ayan, meron siyang parang sangkalan doon para kumapit yung brake pad na to. Yan, sobrang nipis na kasi siya. Tatanggalin ko tong pad para makita nyo kung gaano siya kanipis. Ito na yung pad niya ngayon. Yan, nagkaroon siya ng ganito kasi tumama siya sa dito, sa mga bolt ng rotor disc. Yan, tumama siya dyan habang umaandar siya. Kasi bumaksak nga siya kasi nakaganyan yan, nakaganyan. Ngayon bumaksak, pak! Pagpiga dito ng piston sa likod, piniga niya kasi yan nakaganto yun. Piniga, umurong, bumaksak, kumanon. At tamaan dito habang umaandar ako. Mabuti na lang, nandito na kami noon sa bahay bago siya bumigay. Sobrang nipis na niyo. Bagay, mga 2 taon yata o 1.5 taon ko nagamit itong brake pad na to. Sulit naman kasi likuran naman yan lagi kong gamit yung likod natin. Kapag naka-rear disc brake ka, yan talaga yung lagi kong gamit. Siguro linisin ko ng konti ito, kabit ko yung bagong brake pad. Pakita ko sa inyo yung bagong brake pad. Bali ito guys yung bagong brake pad natin. S2 brake pad, RCB ring to. Pareho na ito yan. Sobrang kapal niya po. Ito yung luma. Kita yung difference ng dalawa. And hindi ko alam kung pareho sila ng quality nila. Hindi ko alam kung pareho sila ng brake pad. Lagyan ko ng konting langis dito. Gear oil to na kasi kung langis nakakalawang na nga natin, hindi ko muna siya lilinisin. Kakabit ko muna siya. So hindi ko alam kung tawag dito, retainer. Yan, dito yan. 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 Pero pipigayin ko nga muna pala to. Yung piston na to, pipigayin natin yan para bumaba kasi nakaangat Ayan, lumubog na yung piston niya, di ba? Ayan, saka natin kabit yung bago natin brake pad. Pakita niya ngayon, ito, di ba? Ayun, may sobra pa siya, sa kabila. Ayan, maluwang-luwang pa siya. So, pwede na siguro to sakto. Ito kabit natin dito. Yan, tapos na. Kabit na natin ngayon. Ayan na guys, nakabit na natin. Medyo marumi lang. Sige ma, pigay mo. Yan. Pansin nyo yun, yung pag-adjust niya. Yun. Mabalik naman siya ng matino. Alright. At hindi na siya nalalaglag kapag pinipiga-piga. Nung kasi, hindi pa tayo nagpapalit, nalalaglag to. Paanda rin naman natin ngayon. Alright, test drive na natin. Okay na guys, malakas na ulit ang preno ko. Nakapagpalit na tayo ng bagong brake pad. Sa mga nagtatanong pala kung paano ako nag-convert ng rear disc brake, ilalagay ko yung link sa description.
So alam nyo na, like, share, subscribe.